Sa tahimik at makalumang bayan ng Rockdale Township sa Pennsylvania, kung saan namumuhay ng payak ang mga Amish, isang bangungot ang unti-unting nabuo na walang sino man ang makapag-aakalang mangyayari. Kilala ang mga Amish sa kanilang mapayapang pamumuhay. Napakabihira ng karahasan sa kanilang komunidad at halos walang naitatalang kaso ng pagpaslang. Pero nagbago ang lahat nang dumating si Edward Gingerich at ito isang lalaking tuluyang sumira sa kasaysayang iyon sa isa sa pinakamabagsik at pinakanakakagulat na paraan. Hindi lang siya basta pumatay ng tao. Inalis pa niya ang ilang bahagi ng loob ng katawan ng kanyang mga biktima at inayos ang mga ito sa isang nakakakilabot na paraan. Ang iniwan niyang pinangyarihan ng krimen ay nakakasindak, kaya pati ang mga veteranong investigador ay hindi nakapagtago ng kanilang pagkabigla. Dahil dito, si Edward ang naging unang naitalang Amish na gumawa ng pagpaslang sa loob ng mahigit 200 taon. Krimen X-Files. Si Edward ay isa sa 11 magkakapatid na ipinanganak sa isang pamilyang Amish na mahigpit na sumusunod sa kanilang tradisyon. Nang siya ay 18 taong gulang, lumipat ang buong pamilya nila sa Crawford County, Pennsylvania noong 1983. Sa komunidad ng Amish, umiikot ang buhay sa pagiging simple, matibay na pananampalataya at mahigpit na pagsunod sa kanilang mga panuntunan. Pero bata pa lang si Edward, halata nang hindi siya katulad ng karamihan. Habang ang ibang kabataang Amish ay natutong magsaka at gumawa ng mga muebles, kakaiba ang kinahiligan ni Edward. Mas interesado siya sa mga makina at ito'y isang bagay na hindi naman talaga hinihikayat sa kanilang komunidad. Nagtrabaho siya sa lagarian ng kanilang pamilya at hindi nagtagal ay nakilala siya bilang isang napakahusay na mekaniko. May pambihira siyang talento sa pag-aayos ng mga diesel engine at ito'y isang kakayahang bihirang makita sa isang taong lumaki sa komunidad ng Amish. Madalas sabihin ng mga tao na kapag may nasirang makina, dalhin lamang kay Ed dahil siguradong maaayos niya iyon ng mas mahusay kesa sa iba. Pero hindi lang makina ang kinagigiliwan niya. Unti-unti ring lumalim ang kanyang interes sa mundo sa labas ng kanilang komunidad at lalo siyang naging kakaiba sa paningin ng iba. Hindi tulad ng karamihan sa mga lalaking Amish, nagsimula siyang makipagkaibigan sa mga taong hindi Amish at ito isang bagay na halos walang gumagawa sa kanilang lugar. Isa sa pinakamalapit niyang kaibigan ay si Dave Lindsay. Dahil komportable siya rito, naamin ni Edward ang isang nakakagulat na bagay. Ikinuwento niyang hindi niya talaga gusto ang paraan ng pamumuhay daw ng mga Amish at ito'y napakalaking usapin. Mula pagkabata, itinuturo sa mga Amish na banal ang kanilang pamumuhay at ang mundo sa labas ay puno ng tukso at kasalanan. Para kay Edward na hayagang sabihin na ayaw na niyang maging bahagi nito, halos wala pang nakarinig ng ganoong pahayag. Pagkatapos ay dumating si Katie Shetler sa kanyang buhay. Si Katie ay anak ng isang lubos na iginagalang na nakatatanda sa komunidad ng Amish at sa umpisa pa lang, marami na ang nagtaas ng kilay sa kanilang relasyon. Kumalat ang usap-usapang masyadong mabuti si Katie para kay Edward at ang pagiging mapanghimagsik nito ay magdadala lamang ng problema sa kanya. Pero sa kabila ng mga chismis, nanaig ang kagustuhan ng kanilang mga pamilya at hinikayat si Edward na mag-propose na kay Katie. Naniniwala ang mga Amish sa matatag at tradisyonal na pag-aasawa, kaya ang umatras ay halos hindi isang pagpipilian. Sa isang maulang araw noong 1986, niyaya ni Edward si Katie na pakasalan siya at pagsapit nga ng tagsibol ng 1987, opisyal na silang mag-asawa. Sa simula ay mukhang unti-unti nang naaayon ang buhay ni Edward sa inaasahan ng lahat. Hindi nagtagal ay nagdadalang tao si Katie at isinilang nila ang kanilang panganay na anak na lalaki na pinangalanan nilang Danny bilang parangal sa ama ni Edward.
Sa paningin ng iba, tila nasa tamang landas na ang kanyang buhay. May asawa na siya, may trabaho at bumubuo na ng kanyang sariling pamilya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may unti-unting nagbabago. Nagsimula siyang lumayo sa kanyang komunidad at lalo siyang naging mailap at tahimik. Mas pinipili niyang mapag-isa at hindi lang ito tungkol sa pananabik niya sa dati niyang mga kaibigan o sa hilig niya sa mga makina, kundi ito ay iba na. Ang dating palakaibigan at madaldal na si Edward ay naging isang lalaking halos hindi na nagsasalita. Iniiwasan niya ang mga pagtitipon, nawalan siya ng gana sa kanyang trabaho at nagsimula siyang kumilos sa paraang ikinalito at ikinabahala ng mga tao sa kanyang paligid. Natural lang na lalong nag-alala ang kanyang pamilya at ang buong komunidad ng Amish. Pero gaya ng nakasanayan nilang gawin, sinuportahan nila siya sa paraang alam nila. Nanatili silang malapit sa kanya, tahimik na nagbigay ng lakas ng loob at umasa na magiging maayos din ang lahat. Ang hindi nila alam, simula pa lang iyon. Pagsapit ng Hulyo ng 1988, mas lalo pang lumala ang kalagayan ni Edward. Madalas na siyang mahilo at sobra-sobra na ang kanyang pagtulog. May mga pagkakataon ding halos buong araw siyang hindi nagigising at dahil sa labis na pag-aalala, humingi na ng tulong ang kanyang asawa na si Katie. Pero ayon sa paraan ng pamumuhay ng mga Amish, ang makabagong medisina ang huli nilang naiisipan na lapitan. Kaya sa halip, dinala nila si Edward sa isang pinagkakatiwalaang chiropractor at ito isang taong kilala sa komunidad dahil sa mga natural na paraan niya ng pagpapagaling na hindi gumagamit ng kahit anumang gamot. Ang inirekomenda nitong gawin daw ay hilahin ang mga daliri sa paa ni Edward, imasahe ang kanyang mga paa at painumin siya ng isang garapon ng molasses dahil ito'y pinaniniwala ang nakakatulong daw ito sa paglilinis ng kanyang dugo. Ang hiniling na kapalit ng lahat ng iyon ay $25. Kung tutuusin ay halatang hindi iyon ang solusyon sa pinagdaraanan ni Edward. Pero desperado na siya at wala na rin siyang ibang mapupuntahan kaya sinubukan pa rin niya ang lahat ng ipinayo sa kanya at siya ay umaasang kahit papaano ay gagaan ang kanyang pakiramdam. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagpunta sa chiropractor at sa dami ng molasses na nainom niya, walang anumang pagbabago sa kanyang kalagayan. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang lumalala ang kanyang kondisyon at unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang kanyang pamilya. At nang tila tuluyan ng nawawala ang pag-asa, may isang pangyayaring nagbigay ng panandaliang liwanag. Noong taong 1989, isinilang ni Katie ang kanilang ikalawang anak na lalaki at pagkatapos, noong taong 1990, isinilang naman ang kanilang anak na babae. Sa loob ng maikling panahon, tila ba nagkaroon muli ng dahilan ang pamilya upang maging masaya at inakala nilang baka ito na ang simula ng pagbabalik sa normal ng kanilang buhay. Pero para kay Edward, huli na ang lahat. Habang lumalaki ang kanyang mga anak, siya naman ay lalo pang lumalayo sa kanila. Halos wala na siyang presensya sa sarili niyang pamilya at iniiwasan niya ang kanyang asawa at mga anak at halos wala na siyang ipinapakitang interes sa kanila. Hindi lang iyon emosyonal na paglayo dahil madalas na rin siyang wala sa bahay. Umabot pa sa puntong tumanggi siyang matulog sa tabi ni Katie dahil natatakot siyang muli itong mabuntis. Kapag nagsasalita man siya, mahihinang bulong lang ang maririnig. Madalas ay tungkol iyon sa kadiliman, sa mga kakaibang pangitain at sa isang bagay na paulit-ulit niyang sinasabing malapit nang mangyari. Walang nakakaunawa sa kanyang ibig sabihin at lalo lamang nababahala ang mga taong nakapaligid sa kanya. Pagsapit naman ng taong 1991, halos hindi na makilala si Edward dahil malaki na rin ang ipinagbago ng kanyang pisikal na kalagayan. Ang dati niyang malalakas at sanay na mga kamay ay nanginginig na ngayon ng hindi pangkaraniwan. Namutla ang kanyang balat hanggang halos mawala na ito ng kulay at ang malalim niyang tingin ay parabang nakatuon sa isang mundong siya lang ang nakakakita. At kung iisipin ng lahat na sapat na ang hirap na dinanas niya, mas lalo pa itong lumala.
Habang nagtratrabaho siya sa kanyang machine shop, nalantad siya sa mga nakakalasong kemikal. Sa halip na gumaling, lalo nitong pinahina ang dati ng marupok niyang katawan at tila mas mabilis na pinabilis ang kanyang paglala. Pero ang mas nakakatakot doon ay hindi ang kanyang katawan, kundi ang unti-unting tuluyang pagwala ng kanyang isipan. Sa umpisa ay halos hindi ito napapansin, ngunit madalas siyang magbulong sa kanyang sarili at halos walang makaintindi sa kanyang mga sinasabi. Isa lamang itong mahina ngunit tuloy-tuloy na bulong na sapat para kabahan ang sino mang makarinig. Pero habang lumilipas ang panahon, nagbago ang lahat. Ang mga bulong ay naging mas malakas, mas madalas at mas desperado. Nagsimula siyang sumagot sa mga tanong na wala namang nagtatanong, na para bang may mga tinig siyang naririnig na siya lang ang nakakarinig. Hindi naman nagtagal, sinundan ito ng kakaibang pagtawa. Sa una ay mahina lang iyon at tila walang kakaiba. Pero maya't maya ay bigla na lamang itong nagiging malakas at hindi mapigilan hanggang sa manginig ang buo niyang katawan. Tuwing nakikita siya ng kanyang pamilya, madalas ay nakatitig lang siya sa kawalan habang gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit walang anumang salitang lumalabas dito. Kitang-kita rin sa kanyang mukha ang matinding takot na para bang may isang bagay siyang nakikita na hindi nakikita ng iba. Isang gabi, nang walang anumang babala, bigla siyang lumuhod at gumapang gamit ang dalawang kamay at kanyang dalawang paa. Pagkatapos ay mabilis siyang umikot sa sala na parang isang mabangis na hayop na wala ng kontrol sa sarili. Kasunod nito ay naglabas siya ng isang nakakatindig balahibong ungol at ito isang tunog na halos hindi na maituturing na boses ng tao. Habang paikot-ikot siya, mabilis ding gumagalaw ang kanyang mga mata sa iba't ibang direksyon na para bang may mga nilalang siyang nakikita na wala namang ibang nakakakita. Makalipas lang ang ilang sandali, nagsimula siyang magsalita sa boses na halos hindi natila kanya. Ikinuwento niyang may malalaking kunayhong may kumikinang na mata na nagtatago daw umano sa madidilim na sulok ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, matagal na siyang pinagmamasdan ng mga ito at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. At kung hindi pa sapat ang lahat ng iyon, lalo pang naging madilim ang kanyang mga sinasabi. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa isang digmaan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas at paulit-ulit niyang sinasabing may nagaganap na labanan para mismo sa kanyang kaluluwa. Wala nang nagawa ang kanyang pamilya kundi panoorin ang nangyayari habang nanginginig sila sa takot. Ang tanging magagawa na lamang nila ay ipagdasal na sana ay lumipas din ang lahat at bumalik ang dating Edward na kanilang kilala. Pero sa kasamaang palad, habang dumadaan ang mga panahon, mas lalo pang lumalala si Edward. Pagsapit ng taong 1992, tuluyan nang nawala ng kontrol si Edward sa kanyang pag-iisip. Hindi na mahulaan ang kanyang mga pag-atake, naging marahas ang kanyang kilos at lubusan na siyang wala sa tamang katinuan. Dahil dito, hindi na siya maaring maiwang mag-isa kasama ang kanyang asawa at mga anak dahil natatakot silang may masamang mangyari sa kanila. Sa puntong iyon ay alam na ng lahat na kailangan na talaga siyang madala sa ospital pero hindi iyon naging madali. Ginawa ni Edward ang lahat para tumangging sumama. Lumalaban siya ng buong lakas at tila hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling ang lakas na ipinapakita niya. Dahil dito, wala nang ibang naging pagpipilian ng kanyang pamilya kundi itali siya ng mahigpit para lamang maisakay sa sasakyan at madala siya sa ospital. Pagdating naman nila sa emergency room, agad na nagkagulo. Wala nang ibang nagawa ang mga medical staff kundi bigyan si Edward ng pampakalma upang mapigil ang kanyang matinding pagkabalisa at marahas na pagkilos. Sa tulong naman ng gamot, unti-unti siyang kumalma at pansamantalang natigil ang kaguluhang dulot ng kanyang kondisyon. Matapos ang pagsusuri, sinabi ng mga doktor na mayroon siyang malubhang psychotic disorder at binigyan siya ng mga antipsychotic na gamot upang makatulong na kontrolin ang kanyang mga nararanasang sintomas. Sa simula ay tila gumagana ang gamutan dahil nawala ang mga nakakatakot na pangitain at humupa ang kanyang mararahas na pag-uugali.
Pero hindi nagtagal, nagsimulang ayawan ni Edward ang epekto ng mga gamot dahil pakiramdam niya ay nawawala ang kanyang sarili at para siyang nakakulong sa isang mabagal at malabong mundo. Dahil dito, nagpasya siyang itigil ang pag-inom ng kanyang mga gamot. Pagsapit naman ng unang buwan ng taong 1993, lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Desperado na si Katie na makahanap ng paraan upang matulungan siya, kaya noong Marso ng taong 1993, dinala niya si Edward sa isang kilalang Amish healer na si Jacob Troyer. Ngunit nang makita ni Troyer ang kalagayan ni Edward, sinabi niyang lampas na ito sa kayang gamutin ng natural na paraan at kailangan na itong dalhin sa ospital dahil natatakot siyang baka saktan ni Edward ang kanyang sarili. Pero dahil sa takot, pagtanggi sa tunay na kalagayan ni Edward o sa nakasanayan ng kanilang komunidad, hindi siya dinala ni Katie sa ospital. Sa halip, kinabukasan ay dinala niya ito sa isang chiropractor na minasahe lamang ang kanyang anit, binigyan ng liver pills at saka pinauwi. Habang unti-unting nawawala si Edward sa kanyang sarili, patuloy pa rin ang paniniwala ng mga tao sa paligid niya na kaya niyang bumalik sa dati ng walang mas seryosong tulong. Isa sa ilang hindi Amish na naging malapit kay Edward ay si David Lindsay at siya ay isang born-again Christian na nais siyang gabayan at baguhin ang kanyang pananampalataya. Habang nagtratrabaho si Edward sa sawmill, nakita siya ni David bilang isang taong kailangang mailigtas. Hinikayat niya itong iwan ang pananampalatayang Amish at maging born-again Christian dahil kung hindi umano ay mapupunta siya sa impyerno. Ang iba pang mga ebanghelistang bumisita sa woodshop ay nagbigay rin ng parehong mensahe, na lalo lamang nagpalakas sa paniniwala ni Edward na siya ay nakakulong at ang kanyang pamilya at paraan ng pamumuhay ang dahilan ng kanyang paghihirap. Dahil marupok na ang kanyang isip noong panahong iyon, lalo lamang lumalim ang kanyang takot at pagdududa. Ang dating mahihinang bulong sa kanyang isipan ay naging mas malakas na boses na hindi na niya kayang baliwalain. Hindi naman nagtagal, nagsimula niyang makita ang kanyang sarili bilang higit pa sa isang hadlang. Para kay Edward, hindi na lamang si Katie ang kanyang asawa at ina ng kanyang mga anak. Sa kanyang isipan, unti-unti na siyang naging isang taong kinamumuhian niya at dumating siya sa puntong itinuring niya si Katie bilang dyablo. Pagsapit ng umaga ng ika-18 ng Mayo taong 1993, tuluyan nang bumigay ang natitira pang kontrol ni Edward sa kanyang sarili. Matapos ang ilang buwang pakikipaglaban sa matinding depresyon at lumalalim na kaguluhan sa kanyang isip, tila may isang bagay na tuluyang sumakop sa kanya. Habang nasa kusina siya at pinagmamasdan si Katie na abala sa kanyang gawain noong umaga, biglang sumabog ang matagal nang naiipong galit at kaguluhan sa kanyang loob. At nang walang anumang babala, bigla niyang inatake ang kanyang asawa. Sinuntok niya si Katie sa mukha ng malakas hanggang sa ito'y mawala ng balanse at bumagsak sa sahig. Sa gitna ng pangyayari, patuloy niyang ipinapakita na naniniwala siyang siya mismo ang dyablo. Alam ni Katie na kailangan niyang makakuha agad ng tulong at sa gitna ng takot, tinawag niya ang 6 na taong gulang nilang anak ni Danny at inutusan itong tumakbo papunta sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Dan upang humingi ng saklolo. Hindi naman nag-atubili ang bata at agad siyang tumakbo palabas ng bahay at nagmadaling punta sa kanilang tiyuhin. Nang makarating siya roon, hingal at takot na takot siya kaya halos hindi niya maipaliwanag ang nangyayari maliban sa pagsasabing hindi maayos ang kalagayan ng kanyang ama. Matagal nang nakita ni Dan ang kapatid niyang dumaan sa mahihirap at madidilim na panahon. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaiba sa boses ng kanyang batang pamangkin na agad nagbigay sa kanya ng matinding kaba at pakiramdam na mas seryoso ang nangyari kesa sa mga naunang insidente. Hindi na ito katulad ng mga dati niyang pagbagsak sa pag-iisip. Sa pagkakataong ito, alam ni Dan na may isang bagay na mas malala ang nagaganap. Dahil dito, agad siyang tumakbo papunta sa bahay at umaasa at nagdarasal na sana ay hindi pa huli ang lahat. Pero nang makapasok siya sa loob, agad na nawala ang kanyang pag-asa
Dahil ang eksenang nakita niya ay parang isang bangungot na hindi niya kailanman inakalang masasaksihan niya. Nakita niya si Edward na nasa ibabaw ni Katie habang paulit-ulit nitong inaatake ang kanyang asawa. Sa bawat sandali, lalo lamang lumalala ang sitwasyon at malinaw kay Dan na hindi na niya kaharap ang kapatid na dati niyang kilala. Gusto siyang pigilan ni Dan, gusto niyang gumawa ng paraan. Pero ang kapatid na kinilala niya noon ay wala na. Ang nasa harap niya ay isang halimaw na nilamon na ng matinding galit na hindi na niya makontrol. Bago pa siya makakilos, tumayo uli si Edward, itinaas ang kanyang bota at buong lakas na itinutok pababa sa mukha ni Katie. Ang sumunod na tunog ng pagkaputol ay nakakapangilabot. Ito'y para bang ang mga buto ay nadudurog sa ilalim ng bigat niya. Kumulo ang sikmura ni Dan. Sumisigaw ang isip niya na kailangan niyang kumilos pero nanaig ang kanyang takot. Tumalikod siya at mabilis na tumakbo upang humingi ng tulong. Pagkatapos ng ginawa ni Edward, sa isang nakakapangilabot na kalmadong kilos, naglakad siya papunta sa sulok ng silid, isinuot ang kanyang mabibigat na work boots at bumalik sa wasak na katawan ng kanyang asawa. Muli niya itong sinipa ng paulit-ulit. Bawat bagsak ay dumurog sa natitira pang bahagi ng kanyang bungo hanggang sa ang kanyang ulo ay hindi na maituturing na ulo kundi isang nakakatakot na halo ng dugo, buto at laman. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa isang nakakabahalang katumpakan, hinubaran niya ang kanyang asawa at pagkatapos ay naglakad papunta sa kusina. Ang kanyang mga kamay na puno ng dugo ay umabot sa isang kutsilyong panghiwa ng karne. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan nito na para bang isa lamang itong karaniwang kagamitan. Sa walang pag-aalinlangan, itinarak niya ang talim sa tiyan ni Katie at hinila ito pababa. Hinihiwa ang bawat balat, laman at mga kalamnan nito. Bumuhos ang mga dugo sa sahig habang unti-unti itong naiipon sa paligid ng kanyang mga paa. Ngunit hindi man lang kumurap si Edward at wala siyang pag-atubili. Ipinasok niya ang kanyang mga kamay sa loob ng katawan ni Katie at sa isang sandaling halos hindi kayang unawain ng sinumang tao, sinimulan niyang paghiwa-hiwalayin ang katawan nito. Isa-isa niyang kinuha ang mga lamang loob nito, ang puso, baga, atay, bato, pali at bituka nito. Ang bawat isa ay tumutulo pa rin ng dugo habang maingat niyang inilalagay sa isang maayos at sunod-sunod na tambak sa tabi ng katawan nito. Para itong isang operasyon na planado at malamig na para bang isang simpleng gawain lamang ang kanyang tinatapos at hindi isang karumal-dumal na krimen. Nang matapos ang lahat, tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang damit at naglakad papunta sa lababo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang umagos ang malalim na pulang bakas ng dugo pababa sa kanal na para bang sinusubukan niyang hugasan ang lahat ng ebidensya ng kanyang ginawa. Pagkatapos na para bang isa lamang itong ordinaryong araw, kinuha niya ang kanyang Biblia, lumapit sa fireplace at itinapon ito sa apoy. Pagkatapos noon, humarap si Edward sa kanyang 4 na taong gulang na anak na lalaki at 3 taong gulang na anak na babae at ang kanilang maliliit na mukha ay nagyelo sa takot. Sa isang nakakagambalang kalmadong boses, sinabi niya sa mga bata na isuot ang kanilang mga coat dahil pupunta sila sa bahay ng kanilang lolo. Pagkatapos na para bang naisip lamang niya iyon sa huli, idinagdag niya na babalik daw siya upang sunugin ang buong bahay. Nang dumating ang emergency responders, binalaan na sila na posibleng marahas si Edward Gingerich dahil sa dati na nilang karahasan sa kanya. 1 taon bago ang insidente, nakita na nila siyang tila wala sa katinuan, sumisigaw, nanlalaban at nagsasabing pakiramdam niya ay nakawala ang kanyang puso at nalulunod siya mula sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, nadatnan nila siyang tahimik na naglalakad kasama ang 2 niyang anak at sinabing maiintindihan daw siya ng kanyang ama. Pagpasok nila sa bahay, natagpuan nila ang katawan ni Katie Gingerich. Agad nilang ipinatawag ang mga pulis at inaresto si Edward. Hindi naman siya lumaban at kusa niyang inamin ang kanyang pagpatay sa kanyang asawa.
Habang nasa kustodiya, sinabi pa niyang umaasa siyang maililigtas pa nila si Katie. Pagkatapos ng kanyang pagkaaresto, saka lamang siya na-diagnose na siya ay may paranoid schizophrenia at ito isang sakit na matagal nang hindi natukoy ngunit huli na para mailigtas ang kanyang asawa. Sa paglilitis, walang pagtatalo na si Edward ang pumatay kay Katie. Ang pangunahing usapin ay kung gaano kalaki ang epekto ng kanyang malubhang sakit sa pag-iisip. Lumalabas na matagal na siyang humihingi ng tulong dahil sa matitinding sakit ng ulo na kanyang nararanasan, takot na iniwan na siya ng Diyos at paniniwalang may masamang puwersang kumokontrol sa kanya. Sa halip na psychiatric treatment, chiropractor lamang ang gumagamot sa kanya sa loob ng 6 na buwan gamit ang scalp massage at molasses. Ito ay dahil sa pagtanggi ng kanilang Amish community sa makabagong medisina. Kaya naman, ilang oras matapos siyang gamutin ng chiropractor, tuluyan ang bumigay ang kanyang isip at nagawa niya iyon sa kanyang asawa. Noong taong 1994, nahatulan si Edward ng involuntary manslaughter at ipinadala sa isang secure psychiatric facility sa loob ng 5 taon. Marami ang naniniwalang napakagaan ang kanyang parusa, ngunit may ilan ding naniniwalang tunay ang kanyang pagsisisi at naibalik ng tamang gamot ang kanyang katinuan. Pinalaya siya noong taong 1998 at kalaunan ay bumalik sa kanilang lugar, ngunit itinakwil siya ng malaking bahagi ng komunidad ng Amish. Maging ang kanyang anak na si Mary ay ipinagbawalang makipagkita din sa kanya. Noong taong 2007, sa desperasyong makasama muli ang kanyang pamilya, tinulungan ni Edward at ng ilan niyang kapatid na kunin si Mary. Nawala ang dalagita sa loob ng 5 araw bago natagpo ang ligtas. Umamin naman si Edward sa kasong pagtatago ng kinaroroonan ng isang bata at siya ay muling sinintensyahan ng probation at multa. Gayunpaman, hindi na niya muling nabawi ang pagtanggap ng kanyang komunidad. Sa mga sumunod na taon, lalo siyang nalugmok sa depresyon at pag-iisa. Noong taong 2011, halos 20 taon matapos ang pagkamatay ni Katie, nagpakamatay si Edward at nag-iwan lamang siya ng isang maikling mensahe sa alikabok ng isang timba. Humihingi siya ng kapatawaran at matapos ang kanyang kamatayan, muli siyang tinanggap ng kanilang komunidad at inilibing sa tabi ni Katie. Ito'y isang desisyong nagdulot ng magkahalong reaksyon. Para sa ilan, isa itong awa at para sa iba, ito ay kawalan ng respeto sa alaala ni Katie. Nagtapos ang kwento sa isang tanong na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ng marami. Kung nabigyan lamang si Edward ng tamang psychiatric treatment noong una pa lang, posible kayang naiwasan kaya ang pagkamatay nilang dalawa. At dyan nagtatapos ang kasong tinalakay natin ngayon. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay huwag mong kalimutang ilagay ang iyong komento sa comment section at ilagay mo na rin kung anong oras mo ito napanood at saan para alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.